10 taon ang nakakalipas may isang misteryong portal na bigla na lang lumitaw. Ang mga taong nakakita nito tila'y di mapinta ang muka sa takot at dali-daling nagkaripas ng takbo. Hindi mabilang na mga halimaw na gumapang palabas ng mga portal. Ang mga sangkatauhan ay walang kapangyarihan para labanan ang mga ito. Gayunpaman ilang mga taong nagsisimulang magising ang mga kanilang tinatagong kakayahan, gumagamit sila ng mga kapangyarihan higit sa ordinaryong tao, tinatawag silang mga hunters na nakikipaglaban sa mga halimaw na lumalabas sa portal. Ang bawat hunters may mga kanya-kanyang status screen na parang nasa laro, makikita nila dito ang kanilang pisikal na estatistika at skills. Nakahanda na sila para puksain ang mga halimaw. Ang bida sa ating kwento ay si Lee Do-jun, isang ordinaryong tao na walang kakayahang maging isang hunter. Pinagpapatuloy niya ang pag-aaral ng 3 taon pagkatapos ng kanyang serbisyo militar. Sumali siya sa Rift Management Agency at naging official na baguhan sa grupo. Si Lee Do-jun ay laging wala sa focus at hindi maayos sa trabaho niya. Ngunit natanggap niya ang kanyang pinakaunang gawain bilang miyembro ng grupo halos 1 taon sa pagsali. Si Do-jun ay excited sa kanyang unang gawain. Siya ay naatasang mag-scout ng portal na lumitaw sa distrito ng Gangdong, pero sa kanyang paglingon nabangga siya ng malaking truck. Sa pagmulat ng mata ni Lee Do-jun napansin niya na nasa ibang mundo siya at ito ay tinatawag na Merim. Sa una nangingibago siya sa mundong ito dahil kada araw may patayan na nagaganap pero di katagalan siya ay nasanay na. Do-jun ilang beses namatay sa mundong ito pero bumangon siya nang bumabangon tila iba isang siyang immortal salamat sa skill na nakuha niya sa unang araw niya sa mundong ito. Ang skill na ito ay tinatawag na Pocket Watch, ang skill na pinapayagan na bumalik siya sa araw na namatay siya, kaya dito kahit ilang beses siyang mamatay babalik lang siya at talunin ang mga malalakas sa mundong ito. Nang magsimulang maglaho ang kanyang mga lumang alaala kasama na ang kanyang pangalan, si Lee Do-jun naging pinamalakas sa mundo ng Murim na tinatawag na Heavenly Demon. Nang siya na ang pinakamalakas sa mundong ito, hindi niya na alam kung ano pang gagawin niya dito. Sa pagpikit niya na kanyang mata napansin niya na nakabalik na siya sa mundong kinagisnan niya. Gulat na gulat ang doktor at nurses at tinatanong kung okay lang ba siya at bumalik siya kung sumakit ang kanyang mga pinsala sa katawan. Napatanong na lang ang nurse sa doktor kung siya ba talaga ang alaking inoperahan ng 17 oras kahapon. Dagdag pa niya, di ba nabangga siya ng malaking truck? Napasabi na lang ang doktor, wala din akong ideya. Sa sobrang tagal niya sa Murim World, medyo malabo na ang memorya niya sa lugar na kinagisnan niya at matatagalan siya bago masanay ulit sa bagong buhay na ito. Sa sobrang lakas niya di niya na kailangan isipin pa ang pera at pagkain pero sobrang daming niyang pinatay sa mundong Murim, pero ilang beses din siyang na-traitor kaya ilang beses niya rin ikinimatay yun kaya nahihirapan na siya magtiwala sa kahit sino, kaya napaisip-isip siya na gusto niya na lang maging ordinaryong tao at tahimik na pamumuhay. Habang papasok ng trabaho si Do-jun, gulat na gulat ang kanyang mga katrabahador. Okay ka lang ba, tanong ng kanyang boss? Sumagot naman ng mabilis si Do-jun na okay lang ako, nakikita niyo naman, pero di pa din sila mapakaniwala na parang walang kagalos-galos sa katawan niya. Napatanong ang kanyang boss, bakit hindi ka na nauutal? Napasabi na lang si Do-jun habang nag-aalanganin sa sagutal, nauutal ba ako dati? Dagdag pa ng kanyang boss, Do-jun ang katawan mo mas lumaki ba kesa dati, anong nangyari? Napasabi na lang ang kanyang isang katrabahador, oo alam ko introvert siya na payat. Napansin din ng kanyang boss na tumangkad din ito. Napasabi na lang si Do-jun, talaga salamat sa information, kaya nagduda ang kanyang boss kung siya ba talaga si Do-jun. Naniniwala ka na iba akong tao pero ako ito, ika ni Do-jun. Napatanong na lang si Do-jun kung nasaan ang kanyang lamesa at nakalimutan niya daw dahil sa aksidente at medyo malabo ang kanyang memorya. Nawala ang memorya mo ha, talagang ka ay nahinala na hindi ikaw si Lee Do-jun, no, ika ng kanyang boss. Napabuntong hininga na lang si Do-jun, magkahawig ka pero mas pogi ka, sabi ng babaeng katrabaho niya. Pinakuha ng kanyang boss ang fingerprint scanner, pinapalagay ang daliri niya rito kung magtutugma ba talaga at sa'yo ka siya maniniwala. Nang palagay ni Do-jun ito ay nagtugma agad pero hindi pa din naniwala ang kanyang boss kaya pinaulit niya ito ng pinaulit at napasabi, meron ba talagang taong magbago ng isang araw? Napasagot na lang ang babae, may amnesia siya, baka doon niya napagaling ang pagkautal niya. Sumangayon na lang ang kanilang boss pero napatanong paano siya lumaki ng isang araw, paano ko malalaman yan, habang kinikilig ika ng babae. Habang naiirite si Do-jun, pakiusap, sabihin niyo na kung nasaan ang mesa ko, pero pinigilan siya ng boss niya na umuwi muna daw siya at magpahinga sa araw na ito at bumalik na lang bukas sa trabaho, pero ayaw papihil ni Do-jun kaya mag-offer na lang ang kanyang boss na ihahatid na lang siya nito. Okay lang ako, kaya ako makauwi mag-isa, ika ni Do-jun. Kaya naglakad na lang siya pauwi sa kanyang bahay. Nung pipindutin na niya sana ang passcode pero di niya ito maalala dahil sa tagal niya sa Murim World, pero biglang gulat niya na may tao sa loob ng bahay niya at pagbukas ng pinto may lumabas na magandang babae at tinawag siya nitong tito, kaya lalong nagulat si Do-jun. Napatanong ito kung sino ka. Sa pagpasok ni Lee Do-jun sa kanyang bahay, naisipan niya muna magkape.
Habang sila'y dalawang nakaupo nagpakilala naman ang misteryong babae na siya ay si Seo Eun-hee at anak ng nakakatandang kapatid ni Do-jun at kung paano siya nakapasok sa bahay. Habang ito'y nakikinig kay Seo Eun-hee sa kwento nito iniinom niya ang kanyang kape. Ikinalungkot ni Seo Eun-hee at parang di papayagan manirahan dito, at tinanong ni Do-jun, ikaw ang anak ng kuya ko at ng kanyang kasintahan tama ba? Sumagot naman ng pasigaw si Seo Eun-hee opo sir habang may ngiti sa muka. Pero di ba namatay ang kanyang kasintahan sa aksidente at naging dahilan kaya wala ka ng matuluyan, kaya inalok kitang tumira dito sabi ni Do-jun. Dagdag pa niya kaya naman sinabi ko sa'yo ang passcode ng bahay at dahilan kung bakit ka nandito, sumagot naman si Seo Eun-hee tama-tama habang may kinang sa mata. Pero si Do-jun ay nagtataka at napatanong nagkita na ba tayo dati, kaya napasagot na lang si Seo Eun-hee habang kinakabahan, hindi pa tayo nagkita noon, ngayon pa lang, napahawak na lang sa mukha si Do-jun at tinanong kung meron pa bang pamilya si Seo Eun-hee, sinagot ito ni Seo Eun-hee na ulila na ang aking nanay kaya wala talaga akong ibang maasahan habang may bawis ng lungkot sa kanyang muka, samantala iniiba na lang ni Do-jun ang usapan para hindi na lalong malungkot si Seo Eun-hee. Napansin ni Do-jun na may pagkain sa lamesa at napatanong kung ano ito. Pomyer sabi ni Seo Eun-hee ginawa niya ito para sana sa pag-uwi ni Do-jun galing trabaho at makain niya ito. Pero napasabi si Do-jun hindi kitang kayang patirahin sa bahay, na ikinagulat ni Seo Eun-hee kaya ito'y napasigaw pero sinabi mo ng malinaw, sabay kinuha niya kanyang cellphone at ipinakita kay Do-jun ang kanilang pagti-text 2 araw na nakakaraan. Ayon sa mga text nila dito na pinapayagan ni Do-jun manatili ng bahay si Seo Eun-hee pansamantala. Sumang-ayon na lang si Do-jun pero dagdag niya rito na nasa ospital siya hanggang kahapon dahil nahagip siya ng truck at kakalabas lang ngayon. Naikinagulat naman ito ni Seo Eun-hee, dagdag pa ni Do-jun na hindi lang iyon ang mas seryosong isyo dito mayroon akong ilang mga problema sa aking memorya habang ito'y papatayo sa kanyang silya. Napatanong si Seo Eun-hee kung okay lang ba siya, sumagot naman si Do-jun na ang katawan ko kumpletong malusog, pero ang problema ay ang aking memorya at nahihirapan akong mamuhay sa aking pang-araw-araw na buhay, kaya naman wala ako sa anumang estado para mag-alaga ng iba, dahil matatagalan ako para makapag-adjust sa sarili kong buhay habang ito'y naghuhuhas ng kanyang pinagkainan. Walang nasagot si Seo Eun-hee sa mga sinabi ni Do-jun kaya naisipan na lang niya na gumawa sila ng kontrata. Napatanong si Do-jun kontrata. Habang may pagtataka sa kanyang muka, sumigaw si Seo Eun-hee. Pakiusap pid ka ba maging tatay ko hanggang makapagtapos ako sa pag-aaral? Gulat na gulat si Do-jun sa mga sinasabi ni Seo Eun-hee, dagdag pa ni Seo Eun-hee di ba sabi mo may problema ka sa alaala mo. Tapos hirap ka mamuhay mag-isa. Habang nakakapit sa bisig ni Do-jun kaya ito'y kinagulat ni Do-jun, lalong humigpit ang kapit ni Seo Eun-hee sa bisig ni Do-jun at sinasabing, hinihiling ko lang na dito ako tumira hanggang sa makapagtapos ako, kahit kalahating taon lang ay okay na. Hanggang sa makapasok ako sa dorm habang nagpapaawa ito kay Do-jun, pero tila'y walang epekto kay Do-jun ang pagmamakaawa ni Seo Eun-hee. Napaisip bigla si Do-jun ang mga kondisyon ay hindi masama, hindi ito ay talaga maganda dahil nanirahan ako ng matagal sa Murim World kaya kailangan ko ng oras para masanay na manirahan dito sa mundo. Hindi lang yon, pero lagi ko siyang matatanungan kung may bagay akong hindi ko alam, naisip ni Do-jun na masusolusyonan nila ang mga problema nila sa sitwasyon na ito, kaya nagbago ang isip ni Do-jun at kumuha ng papel at panulat para gumawa ng kontrata, na ikinagulat naman ni Seo Eun-hee at ikinasaya ito habang nagmamasid ito sa mga sinusulat ni Do-jun at napapaisip kung ano ang sinusulat sa papel. Nung natapos na si Do-jun sa mga sinusulat niya inabot niya agad ito kay Seo Eun-hee at sinabing sabihin mo sa akin kung may mga parte kang di naiintindihan at kung gusto mong baguhin, sumagot naman si Seo na okay habang binabasa ang mga nakasulat sa papel, ang nakasaad sa papel ay mananatili si Seo Eun-hee sa bahay ni Do-jun hanggang December 31, 2020 pero ang kapalit nito ay siya ang gagawa sa gawaing bahay gayunpaman nakasaad sa papel na hindi siya hihingian ng mga gastos at bayarin sa bahay. Tinanong ni Do-jun kung meron ba siyang parte na hindi naiintindihan o gustong baguhin, sumagot naman si Seo Eun-hee hindi ko alam, habang binabasa maigi at nung natapos na yang basahin ito'y kinugulat niya. Inabot naman ni Do-jun sa kanya ang ballpen sinabing kung okay na pakiusap pirmahan muna ang kontrata, napaiyak na lang si Seo Eun-hee sa tuwa. Habang natapos na ang pirmahan nagsalita si Do-jun ingatan mo ako sa panahong ito, Miss Eun-hee, sinagot naman ito ni Seo Eun-hee opo.
Gagawin ko lahat ng kaya ko para hindi ka pabayaan habang nakayuko tanda ng pasasalamat, dagdag pa ni Seo Eun-hee, kung gayon dapat na ba kitang tawaging ama mula ngayon. Kung gusto mo, sagot ni Do-jun habang papasok sa kwarto niya, napasabi na lang sa sarili si Seo Eun-hee ang bilis niya mag-adjust habang may ngiti sa muka. Napansin ni Seo Eun-hee na bukas ang pinto ni Do-jun kaya ito ay pumasok at nagtanong pero nakita niya na di pa pala ito tapos magbihis ng damit, nabigla si Eun-hee sa kanyang nakita habang takip ang kanyang bibig, kaya ito'y humingi ng paumanhin pero ito'y pinagtaka ni Do-jun at ito ay nagtanong kung ano ang kailangan ni Eun-hee. Napansin pala ni Eun-hee na wala na masyadong laman ang ref kaya ito'y nagtanong kay Do-jun at para makabili ng kailangan, kaya kinuha ni Do-jun ang kanyang wallet at inabot kay Eun-hee ang credit card niya, pero ikinagulat ni Eun-hee dahil ang akala niya silang dalawa ang bibili sa grocery. Tinanong ni Eun-hee, di ba may problema ka sa memorya? Kung gayon ano sa tingin mo tungkol sa pagpunta sa malapit na grocery na magkasama upang makita kung mayroon kang maalala? Mukhang magandang ideya yan na sabay tayo sa pagpunta sa grocery, sagot ni Do-jun habang ito'y seryoso sa mga sinasabi. Naisipan nilang dalawang mag-grocery sa Handsome Mart, sila'y may espesyal na bawas presyo sa halagang 10,000 won, may 600 gramo ka na ng karne ng tiyan ng baboy. Biglang nagsalita si Eun-hee, ama, sa paghusga sa iyong mga gawi sa pagkain, iniisip ko ang ilang mga pagkaing gulay. Kung ayos lang sana. Habang namimili si Eun-hee ng mga gulay, napaisip si Do-jun pero may bawas presyo ang karne ng tiyan ng baboy, pero naisip ni Do-jun na nagsisikap si Eun-hee para sa kalusugan nito, kaya nagpasalamat na lang siya. Ito'y ikinisaya ni Eun-hee habang nahihiya sa pasalamat ng kanyang ama, nang biglang may nagsigawan na tao sa likuran nila at ito ay ikinagulat ng dalawa. Napatanong si Do-jun kung anong nangyayari habang si Eun-hee gulat na gulat sa nakikita niya. Isang portal na biglang nalang lumitaw sa loob ng grocery na dahilan ng mga tao sa pagpanik at pagtakbo and takot na takot sa maaring mangyari sa kanila, ngunit dali-daling binunot ni Eun-hee ang kanyang baril sa bag, sumigaw si Eun-hee sa nakita, na ito ay isang portal. Ama, ang lugar na ito ay mapanganib, pakiusap, tumakbo ka na, habang seryosong seryoso sa mga sinasabi nito nakatutok at nag-aabang, kinakabahan kung anong ang maaring lumabas sa portal. Sa paglabas ng halimaw sa portal, sumigaw ito ng malakas, kaya narinig ito ng isang lalaki dahilan ng kanyang paglingon at nakita niya na ang halimaw na lumabas sa portal ay isang goblin, kaya't lalong nagpanik ang mga taong nasa grocery dahilan ng pagtakbo nila ng mabilis. Nung nakita ni Do-jun na goblin lang pala ang lumabas sa portal, base sa kanyang muka, bakit kailangan ko mag-ingat at tumakbo kung goblin lang pala? Habang nagtatakbuhan at nagpapanik ang mga tao, nag-iipon naman ng sapat na mana si Eun-hee sa kanyang baril. Naghahanda na rin siyang kalabitin ang gatilyo ng baril. Sa pagkalabit niya ng gatilyo ng baril, isang malakas at mabilis na laser ang lumabas sa baril dahilan para maglikha na puwersa ng hangin. Sa bilis ng laser na ito, di na nakasalag ang goblin dahilan ng pagtama sa dibdib nito at pagtagos. Habang gulat na gulat sa nangyayari, nawawalan naman siya ng malay dahilan para ikatumba ng kanyang katawan. Sa pagtumba nito, tuluyan na siyang binawian ng buhay. Nang nakakuha na ng pamalo ang isang lalaki na ipapalo sana sa halimaw, pero huli na ang lahat dahil ito ay binawian na ng buhay dahilan para ikasaya ng mga tao. Nang nakita ni Do-jun na may baril si Eun-hee at kung paano niya ito gamitin, napaisip si Do-jun sa sarili, hunter pala siya. Habang binabalik ni Eun-hee ang baril sa kanyang bag, tinanong nito ang kanyang ama, di ba sabi ko sa'yo na tumakbo ka kasi masyadong mapanganib? Dadag pa nito, paano kung masaktan ka? Nagsorry naman agad si Do-jun sa kanyang anak, at tinanong naman ito ni Eun-hee talaga. Habang nalulungkot at nag-aalala sa kanyang ama, kaya napasagot agad si Do-jun ng oo, Eun-hee. Subalit dumating na ang mga pulis, tinanong nila ang mga taong nakakita ng mga nangyari. Ayon sa mga nakuha nilang detalye sa mga tao na isang goblin lamang ang lumabas sa portal at walang nasaktan. Lumapit ang isang pulis, tinanong si Do-jun kung siya ba ang pumatay sa goblin. Hinawakan ni Do-jun ang balikat ni Eun-hee sabay sabing, hindi, ang anak ko yun, na ikinagulat naman ng pulis at hinihingi ang ID, contact number, address at bank account number ni Do-jun para mabigay ang kabayaran sa pagpatay ni Eun-hee sa goblin. Napatanong si Do-jun, kabayaran? Pinaliwanag ito ng pulis dahil ito sa pagpatay ni Eun-hee sa goblin at pagprotekta sa mga taong nasa grocery. Tinanong ng pulis si Do-jun na kung siya ba ang nagbabantay kay Eun-hee at tinatanong ang bank number nito, pero napaisip si Do-jun na hindi naman siya ang pumatay sa goblin, kaya sinasabi niya kay Eun-hee na sabihin ang kanyang bank account. Tanong ni Eun-hee, okay lang ba? Ikaw naman ang pumatay sa goblin, di ba? Sabi ni Do-jun.
Di na lang umimik si Yunhee pero kitang-kita sa kanyang mata na sobrang saya niya. Gabi na nang nakauwi silang dalawa sa bahay habang nagluluto si Yunhee ng pananghalian. May biglang natanggap siyang mensahe sa kanyang cellphone, kaya lumapit siya dito para kunin ang kanyang cellphone at sa pagkita niya rito, pinadala na pala ang kabayaran sa ginawa niyang pagpatay sa Goblin. Ikinagulat ito ni Yunhee dahil masyadong malaki ang nakuha niya, napansin ito na Dojun at napasabi medyo malaki yan, dagdag pa niya, kung kaya mo pala kumita ng malaki sa pagpatay ng isang halimaw, may dahilan pa ba para manatili ka dito? Tinuwerte lang ako sa sitwasyon na yun, ang pagkakataon na lumitaw ang isang portal ay random. Sabi ni Yunhee dagdag pa niya, hindi palaging madaling patayin ang goblin sa paglitaw nito. Hindi lang iyon, ngunit ang dungeon portal ay maaari lamang mapasok ng mga hunters na kinikilalang may mga party at wala din akong lisensya. Kaya di ako pwedeng pumasok, napatingin na lang si Dojun sa ibang direksyon tila di niya naiintindihan ang mga rules ng hunter. Tinanong ni Dojun si Yunhee kung meron ba siyang gustong matutunan na cultivation technique. Tinanong naman ni Yunhee kung ano yun, pinagliwanag ni Dojun na kapag nagagawa mong kumuha ng mga panlabas na enerhiya at sisipsipin ito, pero nawala ng gana ipaliwanag ni Dojun dahil di maintindihan ni Yunhee ang mga sinasabi nito, na pinagtaka naman ni Yunhee kaya napatanong na lang ito sa kanyang ama, hindi ka ba nasosopresa, na nakapasok ako sa National Hunter Academy, ngunit hindi pa nagigising ang tinatago kong kakayahan, gayunpaman nakakagamit pa rin ako ng mana. Hindi ako opisyal na hunter, pero may lisensya naman ako ng mana gun, kaya naman pinapayagan akong magdala ng mana gun. Nakakabilib yan, hindi lahat pid maging hunter sabi ni Dojun, kaya dapat tretuhin mo ako na maayos sagot ni Yunhee habang patapos na sa pagluluto ng pananghalian. Dagdag pa niya, nagpaplano ako maging pinakasikat balang araw, habang may ngiti sa kanyang muka. Natapos na magluto si Yunhee ng pananghalian iba't ibang putahe ang kanyang mga niluto, pero habang sila ay kumakain napatanong si Yunhee, Ama, anong ginagawa mo sa araw-araw? Sagot ni Dojun ako, nagtatrabaho ako sa City Hall, tanong naman ni Yunhee, public official ka? Oo tama, bakit? Habang gutom na gutom, wala nag-aalala lang ako sa trabaho mo kasi sobrang mapanganib, sabi ni Yunhee. Nakita ni Yunhee na gutom ang kanyang ama kaya binigyan niya pa ito ng karne at pusit habang may ngiti sa kanyang muka. Umaga na at naghahanda ng pumasok ng trabaho si Dojun, 9:52 AM nang nakapasok ng trabaho si Dojun habang binabati niya ng magandang umaga ang mga taong nauna sa kanya, nakita siya ng kanyang amo, at napasigaw ito ng Lee Dojun. Napatanong ito kung okay ka lang ba, kaya mo bang magtrabaho? Habang nag-aalala kay Dojun, nagsalita naman si Dojun, Opo, sir. Salamat sa pag-aalala pero sa nakikita nyo okay lang ako. Gumaan ang pakiramdam ng kanyang boss sa narinig niya na okay lang si Dojun, pero kung hindi maganda ang pakiramdam mo, lagi kang unang pumunta sa akin. Dagdag pa ng kanyang amo dyan ang lamesa mo Dojun na aalala mo. Hindi na lang nagsalita si Dojun habang palapit sa kanyang lamesa at sa kanyang pagupo, isang lalaki kumausap sa kanya, kung may gusto kang itanong na di mo maalala, dahilan para ikagulat ni Dojun, nagpakilala naman ang lalaki na si Kwon Hyokso senior niya. Nung nalaman ni Dojun na senior pala niya ito, siya ay yumuko sa pagrespeto at nagpasalamat sa tulong na inaalok nito. Napatingin ang kanilang amo sa orasan, napansin nito na 8:02 AM at napasabi ito, dapat nandito na siya, pagpasensyahan mo na, mahusay siyang hunter kung tutuusin, bangkit ni Kwon Hyokso, napabuntong hininga na lang ang kanilang amo, hay nako, itinuturing din bang mahusay ang F-rank hunter, napasabi na lang si Hyokso, pero isang pa din siyang hunter. Nagulat ang lahat nang may biglang sumigaw at humingi ng sorry, ito pala ang tinutukoy nilang F-rank hunter pagod at pinagpapawisan sa pagmamadali, tinanong nito, late na ba ako o hindi pa, habang ito hinihingal. Napansin ng amo ni Dojun na dumating na ang F-rank hero. Kaya lumapit at binati ito niya sabi nito dapat pala lumabas ako para batiin ka sa harap. Ngunit yumuko ito at nagsorry na siya naman ang may kasalanan sa pagiging late. Habang ang dalawa ay nag-uusap, niyaya naman ni Kwon Hyokso si Dojun para batiin ang bagong nakakontratang hunter. Napalingon na lang si Dojun, nag-aalala si Kwon Hyokso kaya hinawakan niya ang kamay ni Dojun para ituro ang daan at ipakilala ito. Napasabi si Kwon Hyokso na ang ating departmento ay humahawak ng mga tungkulin na may kaugnayan sa portal exploration. Kaya kadalasan ay kailangan nating lumabas sa field kasama ang hunter.
Pinakilala ni Kwon Hyokso kay Dojun na ang hunter na ito ay si Cho Yeji. Binati naman ni Dojun si Cho Yeji at nung babatiin na sana ni Cho Yeji si Dojun, biglang nagsalita si Kwon Hyokso na si Dojun ang hahawak kay Cho Yeji sa portal exploration, na kinagulat naman ng dalawa. Kinakabahan naman si Kwon Hyokso sa sasabihin dahil nakatingin ang dalawa sa kanya, pero pinaliwanag ni Kwon Hyokso kay Dojun, dahil sa sitwasyon mo ngayon, napagpasyahan ko na ako ang pumalit sa'yo. Tinanong ni Dojun si Kwon Hyokso habang seryosong sa kanya muka, sinasabi mo na ako ang original na naka-assign kay Cho Yeji. Sumagot naman si Kwon Hyokso, oo tama ka, ngunit, maaaring mas mabuti kung ako ang gumawa nito, mukhang okay ka, pero hindi namin alam kung magkakaroon ng anumang side effect. Nagsalita naman ang kanyang amo, nag-aalala lang kami sa'yo, nung una maganda ang iyong ginagawa sa trabaho, pero ngayon ikaw ay naaksidente dahilan ng pagkawala ng iyong memorya. Napatanong si Dojun sa isipan, teka nabubuli ako ngayon, habang nagugulat sa mga sinasabi nila, pero sinasabi ni Dojun sa kanila, hindi, ako gagawa nito, gulat na gulat at nag-aalalang sabi ni Hyokso, ano? Hindi mo kailangang gawin ito Dojun, kung si Kwon Hyokso ay nag-aalala, ikinagalit naman ito ng kanyang amo at sinabing, hoy! Diba sabi ko sa'yo maghinay-hinay ka lang. Hindi mo nga maalala ang sariling mong upuan tapos, ipinaalam na namin sa mga nakatataas na si Hyokso ang papalit sa'yo. Nairita, si Dojun sa mga sinasabi nila, galit naman, nasabi ni Dojun, ang trabaho ko ay gagawin ko, pakiusap, nasindak naman si Kwon Hyuksok sa sinasabi ni Dojun. Naisipan ng dalawa magpalamig sa labas, napatanong ang amo niya, baliw pa siya. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng aksidente ang gagawin niya? Sumagot naman si Kwon Hyokso, naiintindihan ko ang pag-aalala mo, pero bigyan pa natin siya ng isa pang pagkakataon, parte din siya ng ating grupo, sumang-ayon na lang ang kanilang boss habang naiirita pa din. Subalit si Dojun at Cho Yeji naman ay nakaalis na, naisipan nilang sumakay ng taxi, napaisip si Dojun habang binabasa niya ang mga papel sa kung at paano gagawin niya, sa tingin ko nakuha ko ang diwa nito, kahit na ito ay isang maikling panahon lamang, nabasa ko ito halos 5 beses. Ito ay dapat sapat na upang makuha ko sa ngayon, ang pangunahing layunin ay upang makakuha ng mas maraming impormasyon tungkol sa portal hanggat maaari. Ito ay karaniwang isang bagay na tulad ng hunters, ngunit maraming maling dokumento ang nagsisimulang umikot, sa pagitan ng malalaking guilds na nagdulot ng maraming problema, na naging dahilan upang simulan hawakan ito ng pamahalaan. Nabigla si Dojun na biglang nagsalita si Cho Yeji at nagpakilala sa kanya at nagpasalamat, sabi ni Dojun pasensya na, sinusuri ko ang ilang mga dokumento sa trabaho, okay lang yun, sabi ni Cho Yeji habang ito ay naiilang, napansin ni Dojun ang hawak ni Cho Yeji, kaya napatanong ito kung ano ang kanyang hawak, ito. Ito ay isang suitcase, dito nakalagay ang aking damit at sandata. Ito ay isang kinakailangang bagay kapag ako ay lumalaban sa halimaw. Sabi ni Cho Yeji, subalit nakarating na sila sa kanilang destinasyon, sa kanilang pagbaba nagpasalamat sila sa driver ng taxi, habang si Cho Yeji naman naghahanda na para buksan ang kanyang suitcase, sa pagbukas niya nito may isang berdeng bilog, kinuha niya ito ay tinapat sa kanyang dibdib, na pinagtaka ni Dojun, pero ito ay biglang lumiwanag, ito pala ay isang battlesuit, napamangha naman si Dojun sa nakita niya, kaya napalingon si Cho Yeji at napatanong, unang beses mo bang makakita nito? Tama ka, sabi ni Dojun. Sabi ni Cho Yeji, ito ang pinakamurang suit, ngunit ito ay nagkakahalaga ng higit sa 3 milyong won, talagang mahal, tama. Napatanong naman si Dojun, paano naman sa espada? Sinagot naman ni Cho Yeji, ito ay D-ranked skeleton warrior sword, hindi naman ganoon kamahal, dagdag pa nito, ano ang itatawag ko sa'yo? Habang nakangiti at hawak ang kanyang espada, hindi na mahalaga iyon. Sabi ni Dojun, habang sinusuri ang kanilang mga pagkakakilanlan at mga dala nilang gamit ng mga bantay. Natanong naman ni Cho Yeji, di tatawagan kitang manager. Dahil ikaw ang nagmamanage sa portal, ayos lang yan. Sabi ni Dojun, at nung nakumpirma na ang kanilang pagkakakilanlan, pinapasok na sila habang sumaludo ang nakabantay, naglalakad ang dalawa palapit sa portal at nang nakalapit na sila sa portal, kinabahan naman bigla si Cho Yeji dahil unang beses niya mag-isa, may biglang sumigaw sa likuran nila, sinabi nito, tignan mo kung sino ang nakikita ko, ito pala ay si No Hanjung, kasama niya ang dalawang niyang tropa, tinanong niya si Cho Yuji, tagal din natin hindi nagkita, di ba?
Akala ko nag-quit ka na sa pagiging hunter, pero mali pala ako. Nasindak naman si Choi Ye-ji sa pagdating ni Na Hanjong. Tinanong ni Na Hanjong, ano? Sumali ka din sa guild. Oo, sagot ni Choi Ye-ji. Habang ito ay nakayuko at kinakabahan, dagdag pa ni Na Hanjong, may isa na talagang nagpapasok sa iyo. Hindi mo man lang magagamit ang mana, di na lang sumagot si Choi Ye-ji. Habang ito ay nahihiya, pero di pa din tapos, pahiyain ni Na Hanjong si Choi Ye-ji, kaya sinabihan niya itong, kahit na ang pagpunta sa malayo ay medyo kamangha-mangha, ito ay isang papuri. Habang si Dojo naman ay naiirita at naiinis na sa mga sinasabi nito, kaya tinanong na lang niya kay Choi Ye-ji, isang taong kakilala mo. Sumagot naman si Choi Ye-ji, habang ito ay nakayuko pa din at nahihiya, oo, nasa iisang akademya kami. Noong naghahanda na maging hunter, napatingin naman si Na Hanjong kay Dojun, nakita nito na isang public official si Dojun, nagsimula na itong tumawa, sabay sabing, pumasok ka bilang contract hunter. May katuturan, walang paraan na tatanggapin ka ng isang guild. Ang pagpunta mo dito ay nangangahulugang F-rank ka lang. Habang tuwang-tuwa pa din ito, pero nagsalita si Dojun na, sapat na yan, ito ay lubhang hindi kasaya-saya, dahilan para tumigil, tumawa si Na Hanjong, habang dinoduro si Dojun, sinasabi niya, kung ano-anong kalokohan ang sinasabi mo, kaya nagtawanan ang dalawang tropa ni Na Hanjong, biglang lumapit si Na Hanjong kay Dojun at sinasabi itong, bastos ka, sabay hawak ng kwelyo ni Dojun at binuhat ito, na kinagulat naman ni Dojun, dahilan para mag-alala si Choi Ye-ji, napasigaw ito ng manager. Ngunit di pa din ito binitawan, ni Na Hanjong at tinanong, ano ang gagawin mo kung hindi mo gusto ang hitsura nito, ha, Mr. Public Official? Habang tinatitigan niya ng masama si Dojun, ano na ang gagawin mo ngayon? Ngunit naiinis at nagagalit na si Dojun sa mga sinasabi, nagtaka si Na Hanjong dahil parang meron nagsalita sa kanyang isipan. Wika nito sa isip ni Na Hanjong, wala akong gagawin sa'yo kung bibitaw ka sa susunod na 3 segundo. Ang mga boses pala na naririnig ni Na Hanjong ay galing kay Dojun, at nung hindi pa din bumitaw si Na Hanjong may itim na usok, na biglang pumalibot sa kanya, dahilan para hindi siya makahinga. Habang takot na takot si Na Hanjong, lumapit ang kanyang isang tropa at hinawakan ito sa balikat. Tinanong nito, anong problema Na Hanjong? Biglang binitawan ni Na Hanjong si Dojun sa takot, dahilan para mawalan siya ng balanse at ikatumba nito, habang takot at pawis na pawis dahil sa ginawa ni Dojun, takang-taka naman ang tropa nito at nag-aalala kung ano ang nangyayari. Sa sobrang takot ni Na Hanjong, napaihi ito sa kanyang pantalon, tinanong ng kanyang isang tropa, tanga ka ba? May nakain ka bang masama? Pero hindi ito naririnig ni Na Hanjong, bigla napatakip ng bibig si Choi Ye-ji habang diring-diri ito sa kanyang nasaksihan, napabuntong hininga na lang si Dojun, habang nakangiti ito sa kanyang ginawa, bigla siya yumuko at inaalok ng tulong na tumayo si Na Hanjong, wika nito, anong problema, kaya mo bang tumayo? Pero si takot na takot pa din kay Dojun, dahil tinatitigan pa din ni Dojun ang naglilisik niya mga mata, at tinanong nito ulit sa kanyang isipan, Na Hanjong. Ikaw na mababang nilalang, kung sa palagay mo ay napakahalaga ng iyong buhay, kung gayon mas mabuting hindi kita mahuli na humaharang sa amin, lalong natakot si Na Hanjong sa mga narinig niya, dahilan para ito ay maiyak at tumulo ang sipon, sabay tugon, opo sir. Lalong nandiri ang kanyang tropa at si Choi Ye-ji sa ginagawa ni Na Hanjong. Nung tapos na pahiyain ni Dojun si Na Hanjong, niyaya na ni Dojun si Choi Ye-ji na pumasok sa portal at baka may gagawin pang lalong nakakadiri si Na Hanjong. Sa pagpasok nila sa portal isang maganda tanawin ang bumungad sa kanila. Mika ni Dojun, ito pala ang F-rank portal, ang loob nito ay medyo simple. Kinuha ni Dojun ang kanyang tablet para ito ay magrehistro sa F-rank portal. At habang nagre-rehistro si Dojun, sinisilip naman ni Choi Ye-ji kung anong ginagawa nito. At nang natapos na siya sa pagrehistro ng portal, pwede niya nang makita ang mapa sa portal na ito. Mukhang handa na ang lahat, wika ni Dojun, dagdag pa nito. Pwede na tayong mag-umpisa, nasa sabik naman si Choi Ye-ji dahil handa na ang lahat. Nag-alok ito na siya na ang mauuna maglakad, nagtataka si Dojun bakit sobrang excited nito, kaya pala sobrang excited ni Choi Ye-ji, dahil mapapakita niya na kung gaano siya kagaling, at kung ang dati niyang trabaho ay tagabuhat lang siya ng mga bag, pero ngayon may responsibilidad na siya para magprotekta ng ibang tao, dagdag pa niya, na dapat kailangan niyang patunayan ang sarili niya sa harap ng manager para isipin niya na hindi lang siya contract hunter. Pero sa paglingon nilang dalawa, napansin nila na may nauna na pala sa kanila.
Dahilan para maiyak si Choyeji, sabi ni Dojun, medyo marami-rami na rin ang mga hunter na nakapasok. Napaluhod naman si Choyeji, at napasabi, nais ko ang ipakita sa iyo na ako ay maaasahan. Sumagot naman si Dojun, mabuti na lang, hindi na natin kailangang harapin ang mga nakakainis na goblins, na tutulong sa atin na mapabilis pa ang pagping ng ating mapa. Ito ay hahayaan tayong umuwi ng maaga. Napatingin si Dojun sa kanyang tablet, at nakita niya ang status ni Choyeji. Napatanong ito sa sarili, di ba ang status na ito ay para sa mga normal na matanda? Pero napansin niya na ang skill ni Choyeji na Scholar Swordsmanship ay isang S-rank, ngunit ito ay kasalukuyang nasa Phase 1 at hindi siya magagawang makakuha ng anumang mana hanggang sa maabot niya ang Phase 3, kaya nagtanong si Dojun, ang iyong awakened skill ay ang Scholar Training Swordsmanship. Tinagot naman ni Choyeji ang tanong ni, tiningnan mo ba ang aking status window? Tama ka, sobrang masaya ako noong una, dahil ito ay isang bihirang S-ranked skill. Number 1 ako noong una akong pumasok sa academy, lahat ng aking nakasulat na pagsusulit ay mga perpektong marka, at palagi akong nananalo sa aking mga laban sa sparring. Akala ko talaga ako ang pinakamagaling sa oras na iyon, habang kagat ni Choyeji ang kanyang kamay at binabalik ang mga nakaraan. Tinawag naman ni Dojun si Choyeji, pero hindi pa din ito tapos sa kwento nito, wika nito habang paiyak na at kagat ang kanyang buhok, ngunit ako ay natigil sa aking face skill, ano ang dapat kong gawin ng walang mana? Tinawag ulit ni Dojun si Choyeji, pero nagpatuloy pa din itong magsalita habang ito ay umiiyak. Sinasabi nito na magsisimula akong makakuha ng mana mukha sa Phase 3, ngunit wala akong ideya kung paano makarating sa Phase 2. Ano ang magagawa ko, ngunit sinusubukan ko ang aking makakaya. Pero malamang mabibigo ako kahit anong pilit ko. Dahil parang walang naririnig si Choyeji sa pagtawag ni Dojun sa kanya. Lumapit si Dojun at hinawakan ang braso ni Choyeji, para ito ay buhatin paatras, upang maiwasan ang ataking ginawa ng goblin. Natatama sana sa kanya kung hindi agad lumapit si Dojun. Sa sobrang daldal ni Choyeji hindi niya namalayan na may goblin na pala na dumating. Habang binuhat ni Dojun patayo si Choyeji, sabi nito, huwag kang tumayo dyan, lahat sila ay matataranta. Dagdag pa nito, kailangang munang simulang puksain sila. Sumagot naman ng pasigaw si Choyeji, opo sir. Kaya tinulak na ni Dojun si Choyeji at sabi, simulan na natin. Ikinagulat naman ni Choyeji ang pagtulak ni Dojun sa kanya. Habang ito ay naghahanda sa pagsugod, napasabi siya sa kanyang sarili na kailangan niya mag-focus at pagsamahin ito, kaya ito ay sumugod na sa mga goblin. Pero sa paglapit ito, napansin ito agad ng goblin. Kaya ito ay umatake agad, napansin ito ni Choyeji, kaya ito ay yumuko dahilan para maiwasan niya ang atake nito. Ginamit niya ang kanyang kamay para makatalon sa ere. At nang nasa ere na siya, dali-dali siya gumawa ng isang atake. Dahilan para madaplisan ang goblin, pero masyadong mababaw ang kanyang atake. Ngunit naghahanda siya para sa pangalawa niyang atake. Gumawa siya ng malakas na sipa sa mukha ng goblin. Sa lakas ng impact ng sipa ni Choyeji, napaatras ang goblin. Nung maghahanda na sana siya bumawi, ngunit sa kanyang paglingon, ito na pala ang kanyang huling hininga. Sa pagtalsik ng ulo ng goblin, tinignan ng kapwa niya goblin ang katawan nito, habang si Choyeji naman napaluhod na lang at tungkod ang kanyang espada, tila'y hinihingal sa kanyang ginawa. Lumingon ito at tinanong, nakita mo na ang ginawa ko, manager? Kahit ako, madali ko lang napatay ito. Pero ikinagulat ni Choyeji, na habang tumitingin si Dojun sa kanyang tablet, meron na palang lumalapit na goblin sa kanya, kaya napasigaw si Choyeji, manager. Mayroong isang goblin palapit sa'yo. Mag-iingat ka. Habang si Dojun ay busy sa kanyang ginagawa, nakalapit naman ang goblin at umatake gamit ang kanyang matatalim na kuko. Hindi pinansin ni Dojun ang ataking ginawa ng goblin, napabuntong hininga lang ito, habang madaling iniwasan, dahilan para magtaka ang goblin. Nagulat si Choyeji sa kanyang nasaksihan. Sa pag-atake ng goblin sa ere at sa pagpanik nito, hindi niya nakuha ang tamang landing, dahilan para mauna ang kanyang ulo umikot at ikalaglag sa bangin, habang si Choyeji ay gulat na gulat pa din at hindi inaasahan ang nangyari, kaya nagsalita si Dojun, nasa gitna ka pa ng laban, mag-focus ka sa kalaban. Mukhang nakalimutan ni Choyeji ang isang goblin na nasa likod niya. Dahil sa mga pangyayaring nakita niya, sumigaw ang goblin at naghahanda sa kanyang pag-atake, kaya naghahanda naman si Choyeji para ito ay salagin. Ngunit sa kanyang pagsalag ng atake,
Hindi niya inaasahan na mabigat pala ang ginawang atake nito. Nagpatuloy ang goblin ng mabibigat na atake, kaya napapaatras si Chayeji. Dahil sa kanyang nakaraang laban sa isang goblin, lalo niya itong ikinapagod. Napansin ni Dojun na puro pag-iwas at pagsalag na lang ang ginagawa nito. Kaya napatanong si Dojun, "Pagod ka na ba sa pakikipaglaban mo sa dalawang goblin?" Narinig naman ito ni Chayeji, kaya ito ay sumagot, "Hindi. Okay pa ako," dahil na-distract si Chayeji sa tanong ni Dojun. Kaya tahimik na lumalapit at sinusulit ng goblin ang pagkakataon. At naghahanda ng malakas na pag-atake, napansin ito ni Chayeji kaya nasalag niya ang atiking ginawa nito. Gayunpaman sa lakas ng impact ng atiking ginawa ng goblin. Napaatras si Chayeji, nang nakita ito ng goblin siya ay napangiti at natawa. Kaya nagalit si Chayeji dahil parang minamaliit siya nito. Kaya siya naman ang sumugod at umatake, ngunit napansin ito ng goblin. Kaya hinawakan ng goblin ang kanyang sandata sa bawat dulo para makagawa ito ng perpektong pagsalag sa atakeng ginawa ni Chayeji. Dahil sa pagsalag ng ginawa ng goblin, nanginig ang kamay ni Chayeji. Napansin ni Dojun na parang nahihirapan na ito labanan ang isang goblin. Kaya ito ay nag-advise kay Chayeji, sabi ni Dojun. Sigurong alam mo na ang basic form ng swordsmanship ay hindi isang agresibong stance. Tulad ng nakasaad dito, tila dapat mong gamitin ang daloy ng mga paggalaw ng iyong mga kalaban at gumawa ng iyong sariling mga paggalaw na may pinakamababang pagsisikap. Nakinig naman si Chayeji sa sinasabi nito, dagdag pa ni Dojun. Sa ngayon, umatras ka muna ng ilang hakbang at huminga ng malalim. Ang iyong pagwasiwas ng espada ay hindi matatag dahil ang iyong paghinga ay hindi maayos. Nakinig naman si Chayeji sa advice na sinabi ni Dojun, kaya ito ay dali-daling humakbang paatras, at ito ay huminga ng malalim para siya kumalma. Pagod na ang goblin sa mga atakeng ginawa nito, kaya ito ay napansin ni Dojun, kaya sinabi niya kay Chayeji, tumutok sa iyong kalaban, tulad ng nakikita mo, ito ay pagod tulad mo, ito ay malapit ng maubusan ng lakas, dagdag pa ni Dojun, tumutok ka sa susunod na atake, makakakita ka ng bukas na depensa, sumagot naman si Chayeji, okay. Habang mabilis na tumatakbo ang goblin palapit kay Chayeji, naga-advise pa din si Dojun, isang mabilis at malakas na counter-attack ang magiging perpektong hakbang dito. Ang mahalagang bagay ngayon ay makuha ang timing ng mga galaw ng iyong kalaban. Habang ang goblin naman ay palapit at tinaas ang kanyang sandata para maghanda sa pag-atake. Miss Yeji, nais kong ipakita mo sakin kung ano ang kakayahan ng scholar swordsmanship. Habang si Chayeji naman ay handang-handa na ipakita ang kanyang skill. Kaya tinititigan ni Chayeji ang galaw ng kanyang kalaban at kung paano niya ito matatalo. Ngunit nakalapit na pala ang goblin, naghahanda pala ito para umatake. Isang malakas na hampas ang ginawa niyang atake pero pinagtaka niya bakit parang wala siyang natamaan. Kaya pala nasa likod na pala niya ito, na ikinagulat naman ng goblin na may espada na palang nakadikit sa kanyang leeg. Habang ginagalaw ni Chayeji ang kanyang espada sa leeg ng goblin, pinagpapawisan naman ito sa takot, sa kanyang paghiwa kumalat ang dugo nito, gayunpaman hinihingal naman si Chayeji. Pero nakita naman ni Dojun at effort na ginawa nito kaya nagsalita ito. Sa ngayon ay parang isa ka ng tunay na master ng scholar swordsmanship. Nagpatuloy si Chayeji sa paglaban ng goblin. Hindi nila namalayan na hapon na pala, good job, salamat sa iyo madali naming natapos ang paggalugad sa portal. Babalik na ba tayo, wika ni Dojun, habang si Chayeji naman ay napahiga dahil sa pagod, sabi nito, hayaan mo muna akong magpahinga ng mabilis. Nagsalita naman si Dojun, 17 goblins ang napuksa mo ngayon. Maaari kang kumita ng mas maraming pera kung ikaw ay mangpupuksa ng mag-isa, kaya bakit? Tumayo naman si Chayeji at pinagpag ang mga buhangin sa kanyang suit. Sabay sabing, hindi ko ginagawa ito dahil sa pera, gusto ko lang maging bahagi ng grupo, dagdag pa nito, siya nga pala, manager tinatago mo ang iyong lakas, hindi ba? Itinanggi naman ni Dojun ang paratang ni Chayeji.
wika nito, hindi anong pinagsasabi mo? Kaya nagsalita naman si Cha Yeji habang nagtataka ito. Pero kakaiba kasi ang dami mong alam sa swordsmanship. Hindi ito pinakinggan ni Dojun at dali-dali itong lumabas ng portal. Na ikinalungkot naman ni Cha Yeji at lalong ipinagtaka sa ginawang pag-iwas ni Dojun. Gabi na nang natapos sa trabaho si Dojun, habang ito ay naglalakad pa uwi ng bahay. May isang misteryong taong sumusunod at nagmamasid sa kanya, kaya napahinto si Dojun at napabuntong hininga na lang habang napahawak ito sa ulo, wika nito, hindi ako magagalit kung lalabas ka sa loob ng 10 segundo, kaya nagbilang si Dojun ng 10 pababa bago mag-isa, lumabas na ang misteryong taong sumunod kay Dojun, ito pala ay si Cha Yeji, pagod na pagod sa pagtago at pagsunod kay Dojun, kaya ito ay tinanong ni Dojun, bakit mo ko sinusundan? Sumagot naman si Cha Yeji, dahil hindi ko narinig ang iyong sagot. Anong sagot? Wika ni Dojun, sumagot naman si Cha Yeji. Kung tinatago mo ang iyong lakas, dahil inabot sila ng hapon sa portal nakalimutan na nilang kumain kaya, habang nagsasalita si Cha Yeji, biglang kumalam ang kanyang tiyan, narinig naman ito ni Dojun kaya napasabi, dahil sinundan mo ako hanggang sa harap ng bahay ko. Pwede ka nang umalis pagkatapos kumain, habang hawak ni Cha Yeji ang kanyang tiyan at nahihiya. Nagpasalamat naman ito kay Dojun sa pag-alok na kumain sa bahay nito. Nakapunta na sila sa gusaling kung saan nakatira si Dojun, habang sila ay umaakyat ng hagdanan, napatanong si Cha Yeji. Manager, ngayong naiisip ko ito, sa tingin ko ay dapat na akong umalis dahil gabi na, habang hinahawakan ni Cha Yeji ang kanyang tiyan dahil sa gutom, sumagot naman si Dojun. Malapit na tayo, dahil oras na ng hapunan, dapat ay handa na ang hapunan, nagtaka naman si Cha Yeji, nakahanda. Kasama ko ang aking anak na babae sa bahay, wika ni Dojun, gulat na gulat si Cha Yeji sa kanyang narinig, ano? Anak. Habang hindi mapinta ang kanyang muka, dahil sa narinig, sinabi naman ni Dojun, panatilihing lihim ang ginawa nating trabaho kanina. Sa tingin ng aking anak na babae ako ay normal na public official. Sumagot naman si Cha Yeji, yes, sir. Habang nadidismaya dahil may anak na si Dojun, dagdag pa niya, nagpakasal pala siya habang bata pa, okay lang ba talaga na mangabala ako ng ganito? Masama ang pakiramdam ko kasi bagong kasal pa sila. Pagbukas ng pinto bumungad agad ang anak na babae ni Dojun, nang babatiin na sana ni Yunhee ang kanyang ama dahil nakabalik na ito galing sa trabaho, ngunit hindi niya natapos ang kanyang sasabihin, dahil nakita niya na may kasamang babae ang kanyang ama, na ikinagulat naman niya ito, pero mas gulat na gulat si Cha Yeji sa kanyang nakita at nagtataka ito, napaisip siya, ama, anak. Bakit ang laki ng anak niya? Akala ko 26 na taon pa lang si manager. O siya ba ay isang uri ng superhuman na preschooler? Ama ba ang pangalan ng kanyang alagang hayop pero walang sense yun? Habang naguguluhan at nagtataka si Cha Yeji sa sitwasyon na kanyang nakita. Nagtanong naman si Yunhee kung sino ang babaeng kasama ng kanyang ama, habang ito ay naghihinala. Sumagot naman si Dojun habang seryoso sa muka, kasama ko sa trabaho. Nagpakilala naman si Cha Yeji habang ito ay kinakabahan. Ako, manager, ibig kong sabihin katrabaho ako ni Mr. Dojun, ayun lang ba, wika ni Yunhee, habang ito ay nakatingin ng masama at naghihinala kay Cha Yeji. Sumagot naman si Cha Yeji habang ito ay pinagpapawisan at kinakabahan, oo. Biglang lumingon si Yunhee sa kanyang ama at nagtanong, talaga ba ama? Sinagot naman ito ni Dojun, nagtatrabaho kami sa parehas na departamento, pwede na ba kaming pumasok? Habang ang dalawa ay nag-uusap si Cha Yeji naman kinakabahan at nagugutom na. Dahil parang wala naman namamagitan sa kanila at magkatrabaho lang ito. Pinatuloy na ni Yunhee ang dalawa, sa sobrang linas ng bahay halos ito ay kumikinang-kinang, napamangha si Cha Yeji sa nakikita dahil sobrang linas nito. Lumingon naman si Yunhee kay Cha Yeji sabay sabing,
malapit na kaming maghapunan, kaya mas mabuti kung umalis ka pagkatapos uminom ng tsaa. Pinagpawisan naman sa kaba si Cho Ye-ji sa mga sinasabi ni Yoonhee, kaya nagsalita si Do-jun, sabi ko pwede siyang kumain dito, pwede ka na bang maghanda ng pagkain? Na ikinagalit naman ni Yoonhee dahil sa sinabi ng kanyang ama, kaya tumalikod na lang siya, sabay sabing, oo na. Habang ito ay naiinis, napansin ito ni Do-jun kaya tinanong ni Do-jun si Cho Ye-ji, dumadaan ba siya sa pagdadalaga? Narinig naman ni Yoonhee ang sinabi ng kanyang ama, kaya sumigaw ito, hindi, no. Habang galit na galit at naiinis pa din ito, napatingin si Cho Ye-ji kay Yoonhee. Napansin ito na malungkot si Yoonhee, kaya nalaman ni Cho Ye-ji na ito ay nagtatampo. Samantala naghanda naman si Yoonhee ng pagkain na kakainin nila. Sa pagtapos nila kumain, nagpasalamat sila sa pagkain na kinain nila. Kumanga naman si Cho Ye-ji sa galing ni Yoonhee magluto at alam niya pa gumawa ng kimchi soup. Sumagot naman si Yoonhee na bili niya lang daw iyon. Nagulat si Cho Ye-ji dahil binili lang pala ito ni Yoonhee na akala niya ay niluto ito. Kaya nagtanong si Cho Ye-ji sa mga pagkain kinain niya tulad ng daikon side dish, seaweed soup, rolled omelette. Sinagot naman ito ni Yoonhee na ang daikon side dish ay nabili niya sa supermarket, ang seaweed soup naman ay sa Sidugi, at ang rolled omelette naman ay sa side dish shop. Wala na lang nasabi si Cho Ye-ji sa kanyang narinig. Napansin ni Yoonhee ang dala ni Cho Ye-ji, kaya tinanong niya ito, suitcase ba yan? Tama ka. Hunter ako, kahit F-rank lang ako, wika ni Cho Ye-ji. Dagdag pa ni Cho Ye-ji, ito ay isang pangkaraniwang uri ngunit, ito ay ginawa ng Schwartz Labs. Nakalimutan ni Cho Ye-ji na dapat pala sekreto iyon, kaya napatakip ito ng bibig. Lumingon ito kay Do-jun habang ito ay kinakabahan dahil nadulas siya sa kanyang sinabi. Tumingin ng masama si Do-jun kay Cho Ye-ji. Nagsorry agad si Cho Ye-ji dahil nakalimutan nito ang pinag-usapan nila kanina na dapat isekreto iyon. Nagtaka naman si Yoonhee sa kanyang narinig, isang hunter. Pero, si ama ay isa lamang pangkaraniwang na public official. Sinagot naman ito ni Do-jun, ginagawa niya ito bilang sideline. Magkakaproblema siya kapag nalaman ng mga tao, kaya siguraduhin ilihim mo ito. Biglang na-excite si Yoonhee sa kanyang narinig na hunter si Cho Ye-ji kaya nahampas niya ng malakas ang mesa, na ikinagulat naman ni Cho Ye-ji at nang ito ay papalapit biglang hinawakan ni Yoonhee ang kamay ni Cho Ye-ji sabay bangkit. Ang galing talaga, gusto ko rin maging hunter. Sisimulan ko ang National Hunter Academy sa loob ng 3 buwan, wika ni Cho Ye-ji habang ito ay nahihiya. Wala naman espesyal doon, isa lang akong F-rank. Nagsalita naman si Yoonhee, ano ngayon? Hunter ka pa rin, hindi ba ibig sabihin nakapasa ka sa pagsusulit? Sumang-ayon na lang si Cho Ye-ji sa sinabi ni Yoonhee. Naku-curious si Yoonhee kung anong battle type si Cho Ye-ji kaya tinatanong niya ito, melee, long range, o isang mage, isang healer. Dahil ang dalawa ay na-enjoy sa pinag-uusapan nila, nakalimutan na nila na nandoon si Do-jun kaya ito ay napabuntong hininga. Gayunpaman sa pagkukwentuhan ng dalawa hindi na nila namalayan ang oras na masyadong napalang gabi. Kaya hinatid na ng dalawa si Cho Ye-ji sa labas ng gusali, paumanhin sa pananatili ng matagal. Manager, ibig kong sabihin, Mr. Do-jun, uuwi na ako. Nagsalita naman si Yoonhee habang ito ay nakangiti. Ate, sobrang saya ko dahil nakausap kita. Ako din, wika ni Cho Ye-ji. Dagdag pa nito, pupunta ako ulit sa susunod habang ito ay nakangiti at kumakaway. Ngumiti na lang si Yoonhee sabay sabing, hindi mo na kailangan. Nagulat naman si Cho Ye-ji sa sinasabi ni Yoonhee kaya ito ay nagtanong. Bakit? Dahil hindi ko kayang baguhin ang hindi ko gusto. Wika ni Yoonhee habang nakangiti. Sumang-ayon na lang si Cho Ye-ji habang nadidismaya. Kinausap naman ni Do-jun si Yoonhee. Bumalik ka muna sa loob, Yoonhee. Ihahatid ko siya sa subway station. Na ikinasaya naman ni Cho Ye-ji dahil ihahatid siya, pero ikinagalit naman ni Yoonhee. Sige ama, bumalik ka ng mabilis.
Sa sobrang gabi na halos sila na lang ang taong naglalakad, habang naglalakad ang dalawa napatanong si Cha Yeji kay Dojun, hindi mo tunay na anak si Yunhee, hindi ba? Nagulat naman si Dojun sa narinig nito at tinanong, anong sinasabi mo? Habang nagtataka kung paano niya ito nalaman, sinagot naman ito ni Cha Yeji. Hindi magkatugma ang iyong mga edad, ikaw ay 26 at siya ay 17. Hindi ka din nagsusuot ng wedding ring o wala din family pictures sa bahay mo. Nagulat si Dojun sa narinig nito at kung paano nalaman ni Cha Yeji, dagdag pa ni Cha Yeji, hindi lang yan, Seol ang apelyido ni Yunhee na ang ibig sabihin ay hindi mo siya biological na anak at hindi ka din kasal manager, hindi mapakaniwala si Dojun sa kanyang naririnig wika nito, medyo matalas ka sa mga kakaibang sitwasyon, tinanong ni Cha Yeji kung ano ang relasyon niya kay Yunhee, dagdag pa nito, hindi naman delikado diba? Habang kinuha niya ang cellphone at nagbabalak tumawag ng pulis, kung ganon. Pamangkin ko siya dahil sa ilang pagkakataon, hindi siya kayang alagaan ng kuya ko sa ngayon. Biglang nalungkot si Cha Yeji sa narinig nito, kaya ito ay nagsorry dahil sa mga tinanong niya. Kung sakali, pwede mo bang ilihim ito sa iba sa trabaho? Wika ni Dojun, nag-oo naman agad si Cha Yeji. Nang nahatid na ni Dojun si Cha Yeji sa station, nagsalita ito, hanggang dito na lang ang kaya ko, nagpasalamat naman si Cha Yeji at sinabihang mag-ingat si Dojun sa pag-uwi nito, habang palakad paalis si Dojun, nagtaka ito at tinanong ang sarili, teka, ang apelyido ba ng kapatid niya ay Seol? Kaya ito ay lalong nagtaka, napaisip ito bahala na uuwi na lang ako, habang ito ay kumakaway kay Dojun. Samantala nag-umaga na at naghahanda ng pumasok ng trabaho si Dojun. Sa pagpasok ni Dojun sa trabaho pinasa niya na ang report niya tungkol sa F-Ranked Exploration Portal. Nagulat naman ang kanyang boss at mga kasama nito sa trabaho sa nakita nila sa report na patanong ang kanyang boss, ginawa mo lahat ng ito sa isang araw? Sumagot naman si Dojun, may problema ba? Hindi, wala naman. Wika ng boss, dagdag pa niya, natapos ito ng perpekto, ginawa mo ba ito ng mag-isa? Ang pagkuha ng ganito kalaking data ay karaniwang tatagal ng ilang buwan. Habang ito ay nagtataka, napatingin ito kay Kwon Hyuk-soo at tinatanong kung tinulungan niya ba si Dojun. Sumagot naman si Kwon Hyuk-soo, syempre hindi, nagulat din ako nung nalaman ko. Ngumiti at nag-thumbs up si Kwon Hyuk-soo at sabay sabing, magaling ang iyong ginawa Dojun. Mukhang kailangan ko pang pagbutihin. Yumuko naman si Dojun at nagpasalamat sa kanyang senior. Hindi na malaya ni Dojun na nasa likod pala niya si Cha Yeji. Sabi nito, wow, hindi ko alam na magaling ka sa trabaho mo, manager. Napansin ni boss na dumating si Cha Yeji, masaya naman itong tinanong, kailan ka dumating? Pero hindi ito pinansin, nagtanong naman si Dojun kay Cha Yeji, bakit ka nandito? Hindi mo na kailangang pumasok ngayon, sumagot naman si Cha Yeji. Uminto lang ako at pumunta dito, habang si Dojun ay umupo sa upuan nagsalita ito. Ikaw bahala, pareho pa din naman ang ibabayad sa'yo. Natawa na lang si Cha Yeji sa sinabi ni Dojun. Biglang may inabot na papel si Cha Yeji kay Dojun. Napinagtaka naman ito at tinanong kung anong itong papel na ibinigay sa kanya. Nakita ito ni Kwon Hyuk-soo kaya ito ay pinaliwanag niya. Ito ang schedule ng pagsusulit sa pagsusuri ng rating ng Hunter, ngayong mayroon kang Hunter na pinangangasiwaan mo, kailangan mong malaman ito. Ang Hunter Rating Evaluation ay bawat Hunter ay kinakailangang kumuha ng Hunter Rating Evaluation Test isang beses sa isang taon. Depende sa iyong marka, ang iyong rating ay maaaring tumaas o bumaba, na kung bakit ang araw na kumuha sila ng pagsusulit ay lubos na mahalaga para sa mga Hunters, parang system lang, kung saan nila tinutukoy ang halaga mo. Wika ni Dojun. May mga daan-daang guild sa South Korea lamang, naglalaban-laban ang mga guild upang subukang mag-recruit ng mga mas mataas na ranggo na hunters. Kaya naman ito ang panahon kung kailan ang hindi mabilang na mga hunters ay lumipat mula sa isang lugar patungo sa isa pa, kaya ang araw ng pagsusulit sa pagsusuri ng rating ay tinatawag ding araw ng pagbubukas ng transfer market.
Ito ang araw na pinakanababahala si boss. Nagulat naman si Dojun sa binulong ni Kwon Hyuk-soo, dahil kung ang isang contract hunter ay makakakuha ng isang mas mataas na rating at pagkatapos ay sila ay aalis para sa isa pang guild, bigkas ni Dojun, sumang-ayon si Kwon Hyuk-soo sa sinasabi ni Dojun sabay sabing, kaya mas mabuti sana kung average score ang makuha ni Miss Cho Ye-ji para maipagpatuloy natin ang pagtatrabaho sa kanya. Tignan natin ang naka-schedule kay Miss Cha Ye-ji. Kukuha siya ng kanyang pagsusulit sa isang linggo. Ito ang kanyang magiging una. Tumingin si Dojun kay Cha Ye-ji at tinanong, nagpaplano ka rin bang mag-transfer kung mas mataas ang rating mo? Tinanggi naman ito ni Cha Ye-ji. Wika nito, hindi gusto ko talagang makapag-renew ng kontrata. Sumagot naman si Dojun, hindi yun isang bagay na dapat mapagpasyahan ko para sa iyo. Habang nakangitin nakikinig si Cha Ye-ji, dagdag pa ni Dojun, kung gayon pa man, mas magandang ideya na itaas ang iyong ranggo bago ang pagsusuri. Sa ganoong paraan, mas magiging madali para sa akin ang pag-e-explore ng portal, hindi lang yun, ngunit tataas din ang iyong taunang sweldo. Palaging din naman akong magiging F-rank, bigkas ni Cha Ye-ji. Narinig ito ni Dojun kaya ito ay napatigil sa sinasabi niya. Kaya bigla siyang napatingin kay Cha Ye-ji. Ako ay isinumpa na hindi kailanman makagamit ng mana, wika ni Cha Ye-ji habang ito ay nalulungkot. Ang Hunter's Rating Evaluation ay napagpasyahan sa pamamagitan ng antas ng isang hunter, stat at karaniwang karanasan sa pakikipaglaban, lahat ng iyon ay susumian at matukoy ang ranggo ng isang hunters. Gayunpaman ang pinakamahalagang salik ay ang dami ng mana na mayroon ang isang tao at sa mga mana stone, nagagawa ng mga hunters na mapataas ang kanilang pangangatawan. Ito ay tinatawag na mana injection ngunit para kay Cha Ye-ji, ang isang bagay na tulad nito ay magiging walang silbi. Napaisip naman si Dojun, kung ang kanyang katawan ay hindi maaaring maglaman ng mana, kung gayon ang pagtaas ng kanyang antas at rating ay imposible. Gayunpaman, hindi natin malalaman hanggat hindi mo sinusubukan, wika ni Dojun, kilala ko sa sarili ko, pinanganak ako maging F-rank hunter, habang nakabusangot ang mukha ni Cha Ye-ji. Mukhang ako lang ang magtatrabaho na may F-ranked assignment, wika ni Dojun, narinig naman ito ni Cha Ye-ji. Dagdag pa ni Dojun, dahil ikaw lang ang hunter na naatasan kong alagaan, matutukoy sa iyong rating ang rating ng mga portal na magagawa ko. Nagsalita naman si Cha Ye-ji habang ito ay nalulungkot. Ngunit kung makakuha ka ng isa pang hunter, mas marami kang magagawa. Sumagot naman si Dojun, totoo yun. Kung gayon marahil ay dapat kong gawin yun upang makagawa ako ng anunsyo na naghahanap ako ng isang hunter. Wala na lang nasabi si Cha Ye-ji sa narinig niya. Subalit biglang namula ang muka ni Cha Ye-ji dahil sa sinabi ni Dojun. Miss Ye-ji, ikaw lang ang hunter ko, samantala niyaya ni Dojun na sumama si Cha Ye-ji sa hunter training room. Namangha naman si Cha Ye-ji sa nakita niya, dahil sa laki nito at may iba't ibang uri ng armor at armas dito, isang spasyo na ginamit namin para sa aming mga nakaraang opisina, ni-renovate namin ito para sa mga layunin ng pagsasanay, ito talaga ang unang beses na pumasok ako dito bigkas ni Dojun, lumapit si Dojun sa pader at sinabing, ang mga materyales na ginamit ay ibinigay ng Hunter Bureau, kaya ito ay sumisipsip ng karamihan sa mga pinsalang natanggap. Maiba tayo anong rason kung bakit wala kang mana, bigkas ni Dojun. Dagdag pa nito, sinubukan mo na ba ang body strengthening? Oo, gayunpaman, tulad ng alam mo, hindi ako makakakuha ng mana nang hindi naabot ang third phase ng scholarship swordsmanship, bigkas ni Cha Ye-ji. Ito ang pinakamasama habang ito ay naiiyak. Nagtanong naman si Dojun, pwede mo bang ipakita sa akin? Saglit lang, kadalasan ay nagdadala ako ng mga notes na isinulat ko dito, sabi ni Cha Ye-ji, habang ito ay hinahanap sa kanyang bag, at nang nakita niya na ang notebook inabat niya agad ito kay Dojun. Pagbukas ni Dojun ng notebooks napasabi ito, marami kang naisulat na notes, totoo yun, pero hindi ko talaga maintindihan lahat, bigkas ni Cha Ye-ji. Ang mga sulat na nakasaad dito ay, may tinatawag na tatlong entity. Ang universe ay binubuo ng tatlong entity, ito ay ang langit,
lupa, at tao, dahil ang lahat sa loob ng universe ay nagsisimula sa tatlong entity na ito. Habang ito ay binabasa ni Dojun, nagsalita naman si Chaoyeji. Sa likod ay gumuhit ako ng ilang mga ilustrasyon ng mga galaw ng skill. Sa pagtingin ni Dojun sa likod ng notebook, nakita niya ang drawing ni Chaoyeji at kung paano niya ginawa ang kanyang skill. Nagsorry naman si Chaoyeji dahil hindi gaanong kaganda ang kanyang drawing. Nagsalita naman si Dojun, hindi ako sigurado, ngunit ito ay mukhang katulad sa 3-entity sword arts. 3 entities sword arts, hindi scholar swordsmanship? Tanong ni Chaoyeji, sinagot naman ni Dojun ito, ang scholarship swordsmanship ay nagsimula sa 3 entities sword arts. Jin Soon ang sword saint, isa siyang maharlikang iskolar na biglang lumitaw na parang dumaan na kometa, nanalo ng bimo, laban sa kasalukuyang pinakamalakas na mandirigma sa ilalim ng langit pagkatapos ay nawala ng walang bakas. Ang bimo ay isang tunggalian hanggang kamatayan at ang pinakamalakas na mandirigma sa ilalim ng langit ay isang titulong ibinigay sa pinakamalakas na mandirigma sa Murem World. Nagawa niyang muling bigyang kahulugan ang kasalukuyang pag-unawa sa tatlong entity na sword arts at naging matalino sa mga matatalino. Tinawag niya ang sword form na scholar swordsmanship at sinabi sa alamat na ipinaubaya niya ang sword arts na iyon sa warrior na natalo niya bago siya mawala. Nung nalaman ni Dojun na isang alamat pala ang skill ni Chaoyeji kaya ito ay napabuntong hininga habang nakangiti, lumapit ito kay Chaoyeji at tinawag niya ito. Sumagot naman si Chaoyeji, ano iyon? Manager? Biglang hinawakan ni Dojun ang dalawang balikat ni Chaoyeji, at nagkalapit ang kanilang muka. Walang ibang taong nakasing swerte mo, bigkas ni Dojun, habang si Chaoyeji ay gulat at naguguluhan sa ginawa ni Dojun, at napatanong, ano? Habang namumula ang kanyang pisngi. Samantala, malapit na bago mag-alas 6 ng gabi, nakangiti namang pinagmamasdan ng kanilang boss ang orasan bago mag-alas 6 ng gabi, ilang segundo na lang para maging alas 6 ng gabi, kaya lalo itong tinitigan ng boss, at nang ito ay pam-attack ng alas 6 ng gabi, abot ang ngiti ng boss dahil makikita niya na naman ang dalawang sabay umuwi. Habang tumayo naman si Dojun para maghanda ng umuwi ng bahay, sumunod na din si Chaoyeji kay Dojun. Tumayo naman ang boss habang ito ay umiinom na pasabi ito. Sabay silang nawawala parehas kapag alas 6 na ng gabi sa loob ng ilang araw. May nangyayari ba sa pagitan nilang dalawa? Ano sa palagay mo? Sa tingin ko mukhang interesado si Chaoyeji kay Dojun, bigkas ni Kwon Hyukso. Tinanong naman ng boss, sa tingin mo din? Sumagot naman si Kwon Hyukso, ako ay magiging isang tanga kung hindi ko ito napansin, habang ito ay naghahanda para umuwi na din. Tumingin naman si boss kay Kwon Hyukso at napangiting sabing, sa tingin ko si Dojun ay walang kaideya-ideya. Samantala naman ang dalawa pala ay pumupunta sa Hunter Training Room para sanayin ni Dojun si Chaoyeji. Gumawa ng isang malakas ng vertical slash si Chaoyeji. Sinundan ng isang hakbang nilagay ang kanyang espada sa kanyang balikat. Tinaas naman ang isa niyang paa at pinisisyon ang kanyang espada para gumawa ulit ng isang vertical slash natapos ito nang nakaupo si Chaoyeji habang nakataas ang kanyang espada. Ang tinuturo pala ni Dojun ay kung paano ang tamang posisyon ng kanyang sariling skill na ang scholar swordsmanship. Sa pagtayo nito at pagbaba ng kanyang espada, napatingin ito sa kanyang kamay at napasabing, nararamdaman ko na, ito pala ang mana. Dali-daling binuksan ni Chaoyeji ang kanyang Windows status. Nakita niya sa Windows screen niya na naabot niya na ang Phase 3 sa kanyang Scholar Swordsmanship dahilan para makagamit na siya ng mana. Ikinatuwa naman niya ito, habang si Dojun ay napangiti at pumalakpak at napasabi, magaling ang ginawa mo, ikaw ay lubos na nag-improve sa loob lamang ng isang linggo. Lumingon naman si Chaoyeji at tumingin kay Dojun, manager. Napakaswerte ko na nakilala kita, wika ni Chaoyeji habang ito ay naiiyak sa tuwa. Proud naman si Dojun sa kanyang sarili sabay sabing, syempre naman, isaisip ko yan. Habang nalalapit na ang termino ng iyong pagrenew ng kontrata, ngumit namang sabi ni Chaoyeji, okay. Dagdag pa nito habang ito nakatingin kay Dojun, gaya ng naisip ko, ano, wika ni Dojun, sinagot naman ito ni Chaoyeji.
Tinatago mo talaga ang tunay mong lakas. Napabuntong hininga na lang si Dojun at hindi ito pinansin, bigla na lang ito tumalikod at sabay sabing. Kita na lang tayo bukas sa Hunter's Bureau. Mauuna na akong umuwi. Nagtataka naman si Cha Yeji. Sige, ingat ka pa uwi. Wika ni Cha Yeji habang ito ay kumakaway. Samantala dumaan ang ilang oras nag-umaga na, nagkita ang dalawa sa Hunter's Bureau. Madaming taong naghahanda na din pumasok sa loob ng gusali. Napatanong si Dojun kay Cha Yeji, ito ang unang pagkakataon mong masuri ang iyong rating. Ginawa namin ito noong una kaming kumuha ng aming pagsubok bilang hunters. Ngunit ito ang unang pagkakataon pagkatapos noon, wika ni Cha Yeji. Nagsalita naman si Dojun, sabi nito, pinaghirapan mo kaya sigurado akong maganda ang resulta, good luck. Salamat, manager, wika ni Cha Yeji habang ito ay nakangiti. Biglang nagulo ang usapan ng dalawa nang may biglang sumigaw na isang lalaki. Sabi nito, di ba si Kang Minhyuk yun at si Han Minji? Si Han Minji ay ang naka-black hair, at ito ay isang babae at si Kang Minhyuk naman ay ang naka-long hair na brown. Silang dalawa ay parehas S-ranked, habang ang dalawa ay naglalakad sa red carpet. Pinagtitinginan sila ng mga tao at di mapaniwala dahil dalawang S-ranked ang sabay na pumunta sa Hunter Bureau. Ngumiti naman si Han Minji at nagpasalamat sa mga taong humuhanga sa kanila. Tahimik naman si Kang Minhyuk at walang pakialam. Habang ang dalawa ay naglalakad, napatanong si Dojun, sabi nito, sikat ba sila? Gulat na gulat naman si Cha Yeji dahil hindi ito kilala ni Dojun. Nasa rank 7 at rank 10 sila mula sa Icarus Guild, kabilang sila sa ilang pinakamalakas na hunters sa mundo. Tinignan ni Dojun ang dalawa, napansin nito na hindi masyadong malakas ang kanilang puwersa, parang hindi sila masyadong malakas. Maaaring maabutan mo sila kung magsasanay ka ng walang tigil sa loob ng isang taon, wika ni Dojun. Gulat na gulat naman si Cha Yeji sa sinabi ni Dojun at ang ibang nakarinig naman ay napatingin na lang kay Dojun at Cha Yeji. Biglang nagtawanan ang mga ito na dahilan para mahiya si Cha Yeji. Napatakip si Cha Yeji ng muka at napasabing, Manager, huwag kang magsalita ng kung ano-anong nakakahiya. Samantala babalik tayo sa dalawang S-rank. Galit na galit namang sinabi ni Kang Minhyuk. Bakit kailangan pa nating magtrabaho sa isang basura na lugar tulad nito? Senior, ang ekspresyon ng mukha mo may mga kamerang nakapaligid. Wika ni Han Minji. Hindi na lang ito pinansin ni Kang Minhyuk at binago ang kanyang ekspresyon ng muka. Dagdag pa ni Han Minji, gayunpaman, hindi ba mas mabuti, kaysa naman mapuno ng dugo sa pag-raid ng portal? At pakiramdam ko ay malapit na tayong makakita ng isang henyo sa lugar na ito. Habang ito ay nakangiting sinabi kay Kang Minhyuk, bigla naman namula ang mukha ni Kang Minhyuk dahil sa ngiting nakita nito. Alam mo ba ilang taon mo nang sinasabi iyan? Wika ni Kang Minhyuk. Hindi ito pinakinggan ni Han Minji at tumakbo ito habang sumigaw, hindi natin hahayaang kunin ng ibang guild ang taong ganyan. Bilisan mo, wala nang mauupuan kung huli na tayo. Teka, hintayin mo ako, wika ni Kang Minhyuk. Habang ito naiinis dahil iniwan ito ni Han Minji, may mga kolokoy palang nakikinig sa likod nito. Ito pala ay si Han Jun at ang dalawa niyang tropa. Napasabi ito, narinig niyo yun? Hinihintay ako ni Han Minji, habang natatawa ito. Dagdag pa nito, excited na akong ipakita kung gaano ako kagaling, pero biglang nagsalita ang dalawa niyang tropa, wika nila, anong problema? Papahiyain mo lang ang sarili mo, Han Jun. Dagdag pa ng isa habang ito ay natatawa. Nagdala ka ba ng dagdag na pantalon? Nahiya naman bigla si Han Jun sa sinabi ng dalawa at pinapatahimik niya ang mga ito. Samantala may isang lalaki biglang lumabas at sinabing, magsisimula na kami ngayon sa pamamagitan ng pagsuri sa inyong mga status windows. Pwede bang dumating ang mga hunter sa maayos na paraan? Habang nagsasalita ang lalaki, lumingon naman si Dojun kay Cha Yeji at sabing, mukhang nagsimula na, pasok na tayo, okay? Nakangiting sabi ni Cha Yeji, habang si Hanjun naman ay naghahanda na din at napasabi itong, hintayin niyo ako Icarus Guild, pumasok na ang mga hunters para makita ang kani-kanilang mga stat window at makita kung anong rank nila. Sa pagpasok nila dito isa-isa silang iniska ng machine para makita kung ano ang kanilang magiging rank.
Isang hunter na gustong subukan ang kanyang swerte. Gayunpaman ito ay kinakabahan kung ano ang magiging rank niya habang siya ay pinagtitinginan ng mga hunter. Natuwa naman ito dahil ang nakuha niyang rank ay C. Alam kong magagawa mo yun kapatid. Bigkas ng kanyang kuya. Dahil nalaman nila na nakuha niya ay C rank, iba't ibang guild ang lumapit sa kanya tulad ng Vulcan Guild, Buffalo Guild, may isa naman nag-offer wika nito. Kasalukuyan kaming may mga hunter mula sa C rank pataas sa aming guild at magbigay ng mga armas at suit para sa mga bagong miyembrong mas mataas sa D rank, binibigyan din namin ng doble ang halaga bilang bayad sa kontrata mo. Natuwa naman ang lalaki sa offer na narinig niya. Dahil sa daming tao na nakaharang sa daanan nakikipagsiksikan naman si Cho Yeji para makalabas. Dahil sa daming tao na pagod si Cho Yeji makipagsiksikan, nasuri mo na ba ang iyong stats? Tanong ni Dojun kay Cho Yeji. Sumagot naman si Cho Yeji habang ito ay nakangiti sa saya, oo, nakakuha ako ng D rank, dagdag pa nito, mayroon akong 6 na strength, 11 dexterity, 8 health and 10 mana, tumaas ng husto ang mana ko. Proud naman si Dojun kay Cho Yeji habang nakikinig ito. Habang ang dalawa palabas sa pinto tinanong ni Dojun kay Cho Yeji, pwede na ba tayong pumunta sa susunod na section? Sige, wika ni Cho Yeji, habang nanonood si Cho Yeji na lumaban ang isang hunter sa Orc Warrior, napasabi ito. Mukhang akma ang pagsubok na ito para sa isang C-rank. Nagsalita naman si Dojun, maghanda ka na, ikaw na ang susunod. Bigla naman kinabahan si Cho Yeji at napatanong ito, Manager? Sa tingin mo ba talaga makakakuha ako ng C-rank, Miss Yeji? Madali ka lang makakapagpuksa ng mga C-rank na halimaw sa estadong kinalalagyan mo ngayon, wika ni Dojun. Gayunpaman kinakaban pa din si Cho Yeji at napatanong ito, pero paano ka nakakasigurado? Tumingin naman si Dojun kay Cho Yeji at sinabing, magtiwala ka sa akin. Paano? Wika ni Cho Yeji, habang ito ay kinakaban at naiiyak. Samantala nag-anunsyo na maghanda na ang mga susunod na lalahok, pumasok ka at ihanda ang iyong sarili. Wika ni Dojun kay Cho Yeji, kinakabahan naman pumasok si Cho Yeji. Pagpasok nito sa loob, napaisip ito, sa sobrang dami ng nagmamasid, mas lalong akong kinakabahan. Biglang nagulat si Cho Yeji dahil may biglang sumigaw ng pangalan niya. Ito pala si Hanjun. Nagtataka ito kung bakit nandun si Cho Yeji. Dahilan para lalong kabahan si Cho Yeji at naging bato ito. Sinagot naman ni Cho Yeji ang tanong nito. Iyon ay ano? Tanong ni Hanjun. Nandito ako, nandito, tanong ni Hanjun. Yumuko si Cho Yeji at sinabi ang huling salita, para hamunin ang rank C. Nagulat si Hanjun at sigaw nitong sabi, hamunin, nandito ka para hamunin ang rank C? Dagdag pa nito, nababaliw ka na ba? Napapaiyak namang nagso-sorry si Cho Yeji, napahawak na lang ng ulo si Hanjun at sabay sabing, di ako makapaniwala. Ang isang F-rank ay sinusubukan hamunin ng C-rank test. Narinig ito ng ibang susubok din ng test, anong pinagsasabi niya? F-rank, sabi pa ng isa siyang F-rank, habang si Cho Yeji ay nakayuko kung ano-ano naman ang sinasabi sa kanya tulad ng, ngunit siya ay nakasuot lamang ng karaniwang mababang ranggo na suit. Laging may mga ganyang bata, hindi nila alam kung anong istorbo nila. Bakit ka nakakainis? Sa tingin mo may magagawa ka kung nandito ka, wika ni Hanjun. Ngunit bigla nakaramdam ng takot at ito ay lumingon-lingon sa bawat direksyon, at tinanong si Cho Yeji kung nasa malapit ba si Dojun. Seryosong-seryoso naman si Dojun nanunood na may biglang nagsalita, Seoul City Hall Rift Management Team. Bigkas nito, ang mga boses palang naririnig ni Dojun ay galing sa isang S-rank na si Kang Min-hyuk. Dagdag pa nito, manager ng contracted hunter na si Cho Yeji at isang pampublikong opisyal na si Lee Dojun, 26 na taong gulang. Mukhang madami kang nalalaman, wika ni Dojun. Tumutig naman si Kang Min-hyuk kay Dojun at seryosong nagsabing, parang hindi ka nagulat. Tumingin naman ng seryoso si Dojun kay Kang Min-hyuk. Nagsalita naman si Kang Min-hyuk, okay, didiretsohin na kita sa mga punto ko. Ikaw bahala, wika ni Dojun. Tumingin ng seryoso si Kang Min-hyuk at sabay sabing,
Gusto naming i-recruit si Cha Yeji sa aming guild, minsan lang siya makakakuha ng body strength eneng at iyon ay noong siya ay nasa level 1, noong siya ay kumukuha ng hunter license test gamit ang isang F-rank magic stone. Sa pamamagitan ng body strength eneng nagawa niyang mag-inject ng sarili at tumaas ang kanyang mana sa 10, dagdag pa ni Kang Min-hyuk. Ngunit walang record ng kanyang pagpapalakas sa sarili pagkatapos noon, na nangangahulugang mayroon siyang napakalaking talento. Ngunit hindi siya nakakuha ng mana injection, wika ni Dojun sa isip nito. Gayunpaman hindi pa rin tapos magsalita si Kang Min-hyuk. Sabi nito, ang Icarus Guild ay magbibigay sa kanya ng mga pakpak. Kung sasali siya, bibigyan namin siya ng A-ranked suit. Magkakaroon ng kaalamanan sa pamamagitan ng kanyang senior hunters at makilahok sa mataas na ranggo na portal sa pamamagitan ng paggawa ng mga raid na makakatulong sa kanya na madagdagan ang kanyang karanasan. Ano ang magagawa ng Rift Management Team para sa kanya? Bigyan siya ng taunang kita. Ngunit kahit anong salita ni Kang Min-hyuk hindi ito pinapansin ni Dojun, nagpatuloy pa din sa pagsasalita si Kang Min-hyuk. Hindi lang iyon, sa isang taon lang siya ay isang baguhang hunter na hinahamon ng isang C-rank test ng walang karanasan sa pakikipaglaban sa isang portal na mas mataas sa D-rank. Gusto kong malaman kung ano ang iniisip mo, sa tingin mo ba ay posible ito? Habang nagsasalita si Kang Min-hyuk, nag-uumpisa na para magsimula ang test. Dapat ang mga hunters ay kinakailangang talunin ang lahat ng mga orc warriors sa loob ng ibinigay na takdang oras. Lumabas na ang mga orc warrior at handang-handa na silang lumaban. Napasigaw naman si Hanjun, sa wakas mag-uumpisa na, simulan na natin, pero si Cha Yeji ay kinakabahan pa din at hindi masyadong nagtitiwala sa kanyang sariling lakas. Samantala babalik tayo sa dalawa, ang sabi ni Kang Min-hyuk kay Dojun, isang hunter lamang ang makapagtuturo sa isa pang hunter, para mabuhay siya sa mundo kung saan nalalapat ang mga batas ng gubat, mainam na ibigay mo siya sa amin. Lumapit si Kang Min-hyuk kay Dojun at sinabing, kung talagang iniisip mo ang kapakanan niya. Hindi na lang ito pinansin ni Dojun habang pinapatunog niya ang kanyang leeg. Napasabi ito kay Kang Min-hyuk, una, si Cha Yeji ay hindi isang bagay. Intindihin mo yan, hindi siya isang bagay na maaari kong ibigay. Biglang lang ngumiti ng masama si Dojun na parang may binabalak, sabay sabi, gusto mo bang makipagpustahan sa akin? Ipinagtaka naman ito ni Kang Min-hyuk at iniisip kung anong pagpupustahan nila. Naghahanda ng sumugod ang mga orc warriors, kaya naghanda na din ang mga hunter para lumaban. Nagsalita naman si Hanjun, mag-focus ka Cha Yeji. Okay, wika ni Cha Yeji, bigla naman sumigaw ang isang orc warrior para maghandang umatake. Siguro hindi ko dapat hinamon ang C-rank, wika ni Hanjun. Biglang inatake ng orc warrior si Hanjun dahilan para ikagulat niya ito. Gumawa ito ng malakas na atake, gayunpaman nasa lag ito ni Hanjun. Ngunit hindi niya inaasahan na sobrang bigat pala ng atake nito. Ito ay nahihirapan sa pagsalag, bakit sobrang lakas nito? Tanong nito sa kanyang isipan, nagpatuloy ang orc warrior sa pag-atake. Halos napaluhod na siya sa lalakas ng atakeng ginagawa ng orc warrior. Kitang-kita sa mukha ni Hanjun na ito ay nahihirapan ng sumalag. Dahil nahihirapan na itong sumalag, nakagawa ito ng pagkakamali dahilan para makagawa ng malakas na suntok sa mukha ang orc warrior. Naikinatumba naman ni Hanjun at ikinatalsik ng kanyang sandata, habang si Hanjun ay hindi pa din makatayo sa sahig. Lumapit naman ang orc warrior at naghahandang atakehin si Hanjun. Natatakot at pinagpapawisan naman si Hanjun. Biglang sumulpot si Cha Yeji at gumawa ng isang malakas na sipa. Gayunpaman walang epektibo ang kanyang ginawang sipa dahil ito ay tumalbog lang sa tiyan ng orc warrior. Cha Yeji, wika ni Hanjun. Napansin ni Cha Yeji na hindi niya na kayang lumaban kaya sinabi nito, bumalik ka na. Ako na ang bahala dito, anong pinagsasabi mo, wika ni Hanjun. Nagalit naman ang orc warrior at naghahanda para umatake. Ito ay gumawa ng malakas na atake, ngunit madali itong naiwasan ni Cha Yeji. Nagpatuloy sa pag-atake ang orc warrior, pero madali lang ito naiiwasan ni Cha Yeji. Nakikita ko ang kanyang mga atake, kung ganoon magagawa ko itong talunin, wika ni Cha Yeji sa isipan.
Mabilis na pumunta si Cha Ye-ji sa likuran ng Orc Warrior at ito ay inatake ng inatake, dahil naiinis na ang Orc Warrior sa ginagawang atake ni Cha Ye-ji. Kaya ito ay umatake ng patalikod, ngunit ikinagulat ng Orc Warrior at parang wala siyang natamaan. Sa paglingon niya sa itaas, nakita niya si Cha Ye-ji na nakatalon na pala at naiwasan ang kanyang ginawang atake. Habang si Cha Ye-ji ay nasa ere, hinawakan niya ang kanyang espada at ginamit ang kanyang unang galaw ng Scholar Swordsmanship ang Heaven. Ito ay gumawa ng isang perpektong hiwa sa katawan ng Orc Warrior, dahilan para mahiwas sa dalawa ang Orc Warrior. Nagulat naman ang mga manunood, mga kasama niya sa test, at lalong-lalo na si Hanjun. Proud naman si Do-jun sa ginawa ni Cha Ye-ji, habang si Kang Min-hyuk ay hindi mapakaniwala sa kanyang nasaksihan. Napansin ni Do-jun na nagulat si Kang Min-hyuk kaya ito ay napatanong, bakit nagulat ka sa ganitong bagay? Pero hindi ito narinig ni Kang Min-hyuk dahil ito ay gulat pa din kaya napabuntong hininga na lang si Do-jun. May kabuuang 3 paraan na magagamit ng hunter ang kanyang mana. Una ay sa pamamagitan ng paglagay nito sa isang armas na tinatawag na shake. Ang pangalawa ay sa pamamagitan ng pagpapakawala nito na tinatawag na chul. At ang huli ay sa pamamagitan ng pagpapalit, na tinatawag na yom. Ang paglagay ng mana sa isang armas ay hindi ganoon kahirap, ngunit ang pinakamahalaga ay ang pagkontrol nito. Habang si Kang Min-hyuk ay gulat pa din sa kanyang nasaksihan, napasabi itong, akalain mo yun na kaya niyang gamitin ang shik ng perpekto. Samantala natapos na ang test para sa mga C-rank, nagpupurian naman ang mga lumahok dito. Habang si Hanjun ay nasa sulok at walang nagawa sa test, napatanong ito, anong nangyari? Napatingin ito sa scoreboard, nakita niya na siya ang nahuhuli sa mga lumahok. Ang nauuna ay si Cha Ye-ji na nakagawa ng 8 puntos, pangalawa ay si Yang Sang-ho na nakagawa ng 4 na puntos, pangatlo ay si Kim Hee-zo na nakagawa ng 3 puntos, ang pang-apat ay si Park Shin-il na nakagawa ng 2 puntos, at ang nahuhuli ay si Na Han-jung na may 0 na puntos. Sa paglabas ni Cha Ye-ji sa C-rank test, tumingin agad ito kay Do-jun at sumigaw ng, "Manager! Ginawa ko ang lahat." "Oo, salamat sa lahat ng pagsasanay na iyon," wika ni Do-jun. "Hindi, salamat sa iyo manager." Hindi na natapos ni Cha Ye-ji ang kanyang gustong sabihin, dahil biglang humarang si Kang Min-hyuk sa gitna. Nagulat naman si Cha Ye-ji dahil biglang sumingit ang isang S-rank na hunter sa gitna. Tumungin naman si Kang Min-hyuk kay Cha Ye-ji at ito ay ngumiti sabay sabing, "Iyon ay isang hindi kapani-pani walang laban." Hindi, maliwanag na hindi ito isang bagay na dapat makita ng isang S-ranked hunter, wika ni Cha Ye-ji habang ito ay nahihiya. Tinanong naman ni Kang Min-hyuk, perpektong mong nakontrol ang iyong shing, mayroon ka bang instruktor? Nang sasabihin na ni Cha Ye-ji kung sino ang nagturo sa kanya, biglang lumapit si Do-jun at sinabing, sinanay ni Miss Ye-ji ang kanyang sarili. Nagulat naman si Cha Ye-ji dahil nagsinungaling si Do-jun, napatingin ito kay Do-jun at napatanong, ano? Narinig ito ni Kang Min-hyuk kaya tinanong niya si Cha Ye-ji kung totoo ba yun. Lumingon naman si Cha Ye-ji at napatanong, ano yun? Natawa na lang ito at sabay sabing, siguro. Biglang lumapit si Kang Min-hyuk at tinawag ang pangalan ni Cha Ye-ji. Nagulat naman si Cha Ye-ji kaya ito ay napasabi, ano yun? Sinagot naman ito ni Kang Min-hyuk, hindi na ako magdadalo, ang isip pa Miss Ye-ji, gusto ka naming sumali sa Icarus Guild.